Good evening po, Pastor Dante. Thank you. Tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Sa mga oras na ito, kami po ay humihingi ng iyong gabay. Tulungan mo po kami na kami maliwanagan sa pag-aaral namin ng iyong salita. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapaghatid at tagapagpaliwanag ng iyong salita. Ganon din po ang aking mga kapatiran sa kanila pong pakikinig. Lahat nga po kami ay bigyan mo ng kaliwanagan sa pag-aaral namin ng salita mo. Maraming salamat, O Diyos. Napakabuti mo sa amin at patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan at patuloy na binibigyan ng napakagandang pribilehiyo na kami ay makapagsama-sama via internet, via Zoom, at kami ay makapagpuri, makaawit sa iyo, makapagtalakayan, at makapag-aral ng iyong salita. Salamat po aming Ama. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Share ko po sa inyo ang aking screen. Ayan, sandali lang ho. Habang inaayos ko. So, okay. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay Be Doers of the Word. Ito po ay hindi na bago sa atin, sa tingin ko po. Madalas na natin itong napapakinggan, marahil marami sa atin, memorize na ito by heart. At since na born again tayo hanggang ngayon, ito po ay parating ipinapaalala sa atin na tayo ay maging doers of the word. Now, ang tanong po dito ay naiintindihan kaya natin ito sa paraang naiintindihan nila noon? Ano ho kaya ang nasa isip ni James or ni Santiago sa Tagalog nung sabihin niya sa James chapter 1 verses 21 to 22 ang mga salitang ito, be doers of the word? Ano ho kaya ang nasa isip niya? At yung mga nakabasa nung sulat ni James, ano kaya ang nasa isip din nila nung sinabi sa kanila na be doers of the word? Yun ho kaya ang nasa isip ni James at nasa isip ng mga nakabasa nung kanyang sulat ay kaparehas din ho kaya ng nasa isip natin ngayon? Parehas ho kaya ang pagkaintindi natin sa pagkaintindi nila noon? Alalahanin ho natin na nung isinulat ni James ito at nung sinabi niya ito, wala pa pong New Testament. Ang nakasulat pa lang ay ang ano po, no? Ang Tanakh o ang Old Testament. So, kaya kung ang nakasulat pa lang noon ay ang Old Testament, masasabi natin na ang sinasabi ni James dito na be doers of the word, ang tinutukoy niyang word dito ay yung Old Testament. Kasi wala pa naman hong New Testament noon eh. Ang nakasulat pa lang is the Old Testament eh. So kaya we can safely conclude
na ang tinutukoy ni James dito na word ay yung pong Old Testament. Pero alin ho dun sa Old Testament? For sure, marami ho sa atin ay hindi agad natin maiisip na ang tinutukoy dito ni James ay ang Old Testament. And in particular, ang tinutukoy ho dito ni James ay ang Torah. So kaya sa isip ni James at sa isip ng mga nakabasa ng kanyang sulat, na sila ay maging doers ng word na Torah para sa kanila. Ano ho? So ang tanong, sa panahon ba natin ay may saysay pa ba ang Torah? Ang batas ng Diyos na ibinigay kay Moises o yung instruction ng Diyos na ibinigay kay Moses. Para sa mga Kristiyano ngayon, may saysay pa ba ang Torah? Kung ating pong pagmamasdan at ating pong oobserbahan, halos bihira na ngang banggitin ang salitang Torah sa mga simbahan. At sa malamang na malamang ay marami pong mga born-again Christians ang hindi nga alam kung ano yung Torah o hindi pa nila narinig yung word na Torah. So, kaya ang tanong po ay may saysay pa ba ito sa panahon natin, sa mga Kristiyano ngayon? At for over 5 years or more than, pinag-aaralan na po natin ito. Nag-start tayo sa Genesis at ngayon nasa Leviticus na tayo. Kaya naniniwala po tayo, Church of God Bacoor, na mahalaga pa rin ito. May saysay pa rin para sa atin ang Torah. So tingnan natin ang ilang talata sa aklat ni Santiago na nagpapakita ng patuloy na bisa ng Torah. Hindi lamang po at dayaw gumalaw ang akin. Iyon. Sabi po sa James 1:21 to 22, therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word. Underline niyo po yung word na yun, the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. So again, if I may repeat my question, ano ang tinutukoy ni James na word dito? For sure, he was not talking about the New Testament, because the New Testament during his time was non-existent. Ang existing noon ay ang Torah. So, kaya I am convinced na ang tinutukoy po dito ni James ay yung Torah. At ang sabi niya, which is able to save your souls. Kaya nga, referring to that word, sabi niya, be doers of the word and not hearers only. Kasi pagka tayo po ay hearers lang at hindi tayo doer ng word, we are just deceiving ourselves. So in Tagalog, kaya alisin ninyo ang lahat ng karumihan at kasamaan at buong pagpapakumbaba ninyong tanggapin ang salitang itinanim sa inyo na makapagliligtas sa inyong kaluluwa. Maging tagatupad kayo ng salita, at hindi tagapakinig lamang, dahil nililang ninyo ang inyong sarili. So kaya kung hindi po tayo doer of the word, we are just hearer of the word,
Ang sabi sa Tagalog, nililinlang lang natin ang ating mga sarili. Dito, hinihikayat tayo ni Santiago o ni James na tanggapin ang itinanim na salita, yung implanted word, no? Itinanim na salita ng may kababaang loob. Pero hindi lang ito basta pakikinig. Kailangan itong isabuhay. Ang pagtanggap ng salita ay dapat magbunga ng pagsunod dito. So, ang ating pong key theme, James teaches that believers must not only hear God's word, but live it. The implanted word refers to God's Torah, written in our hearts. No? Implanted word of God. Ang salitang itinanim sa Griego ay emputus. Greek word po yan ng implanted or itinanim. Na ang ibig sabihin po niyan ay likas o nasa kaloob-looban. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi lang basta panlabas na utos. Ito ay nagiging bahagi ng ating pagkatao. Kapag tinanggap natin ito, nagiging natural sa atin ang sumunod, no? So, ang ideyang ito ay kaakibat ng pangako ng Diyos sa bagong tipan sa Jeremiah 31:33. Sinabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at isusulat ko ito sa kanilang puso. Ibig sabihin, ang Torah ay hindi na lang batas na nasa bato o nakasulat sa papel. Ito ay isinusulat mismo sa puso ng kanyang bayan. Ang ating pag-iisip, desisyon, at pamumuhay ay umiikot na sa kalooban ng Diyos. So yung pong emputus is the Greek word for the implanted, no? At kung titingnan po natin ito sa iba pang kahulugan, parang inborn na ito. Nasa kaloob-looban na natin ito, bahagi na natin ito, ang salita ng Diyos. Kaya sabi po ni Santiago, ang pagtanggap sa itinanim na salita o yung emputus ay makapagliligtas ng ating kaluluwa. As you can see, yung pong naka-highlight dyan. Muli ito ay tila bumabalik sa hula ni Jeremiah tungkol sa bagong tipan. Matapos niyang sabihin na isusulat ng Diyos ang kautusan sa puso ng kanyang bayan. Kaya't idinagdag pa po niya sa Jeremiah 31:34, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kasalanan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. So again, in English, James 1:21-22, therefore put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the inborn or the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word. So hindi lang po sapat na napakinggan at tinanggap natin ang salita ng Diyos. Kailangan ito po ay isabuhay. Dahil kung hindi natin isasabuhay, then nililin lang daw po lang natin ang ating mga sarili. At syempre, ayaw naman ho natin gawin yon. Ano? Ang bagong tipan na pinasimulan ng gawa ng Mesaya sa krus
ay pangako ng Diyos na patawarin ang kanyang bayan at baguhin sila upang maging masunurin sa Torah. So kapag tinanggap natin ang Mesaya, kapag tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, inililigtas tayo ng Diyos at pinatatawad ang ating mga kasalanan. Hindi natin kinikita ang kapatawaran. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya. Pero ang kaligtasan at kapatawaran ay may kasama pong pagbabago. Yun ang o-authenticate na ang isang tao ay talagang ligtas at napatawad sa kanyang kasalanan kung merong makikitang pagbabago sa kanyang buhay. Isinusulat ng Diyos ang kanyang Torah sa ating puso. Package deal po ito. No? Kapag tunay tayong naligtas, binabago tayo ng Diyos. Ang pagsunod sa Torah ay nagiging bahagi na ng ating pagkatao. Kaya ganun ho kaalaga yung pag-aaral natin ng Torah. Kasi paano po tayo magiging doers of the word kung hindi naman natin alam kung ano yung word na susundin natin or ipapamuhay natin. Kaya nung sinabi ni James na be doers of the word and not hearers only, he was referring to Torah. And so, sa kanila po, kabisado nila kasi ang Torah. Kasi mula pa lang sa kanilang pagkabata, 5 years old pa nga lang po, sinisimulan na silang turuan sa Torah. Hanggang sa pagtanda nila, bahagi na ng kanilang buhay, bahagi na ng kanilang kultura. Kaya alam na alam nila yung tinutukoy dito ni James na be doers of the word. Ipamuhay nyo yung salita ng Diyos which he was referring to Torah. Ipamuhay nyo yun. Again, kaya nga po ang question ko ngayon, paano natin maipapamuhay yun kung hindi natin alam kung ano yun? Kaya yun ang kahalagahan po na pinag-aaralan natin yung Torah. Kasi pag natutunan na natin yung mga principle, natutunan natin yung mga direct instruction ng Diyos, so alam na natin kung ano yung gagawin natin. Kaya kapag napakinggan natin yon, naituro sa atin, natutunan natin, pero hindi natin isinabuhay yun, ang sabi ni James, nililin lang natin ang ating mga sarili. Niloloko lang natin ang ating mga sarili. Pero alam po naman natin na nature ng Diyos, na kapag ang kanyang mga instruction ay isinabuhay natin, isinagawa natin, sumunod tayo sa kanya, ang nature ng Diyos natin ay i-bless ang mga obedient sa kanya. No? So, andyan po sa inyong harapan, no? It is in English, yung pong aking mga binanggit na yon. Kaya on the last part, sabi ko dyan, keeping Torah becomes who we are. No? Keeping Torah becomes who we are. Kumbaga, yun na tayo. Kapag sinusunod natin ang instruction ng Diyos, ang principle ng Diyos, yun na tayo. Yun ang nagpapahayag na kung sino tayo. Sa James 1:25, sabi po, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts,
will be blessed in his doing. So, napakaliwanag po, no? Ngunit ang tumitingin sa ganap na kautusan, sa kautusan ng kalayaan, at nananatili sa pagsunod, hindi tagapakinig na nakakalimot, kundi tagatupad ng gawa, ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Kaya hindi na ho sikreto eh. Kung nais nating i-bless tayo ng Diyos, nais natin na pagpalain tayo ng Diyos, very simple, no? Listen, follow, and obey. It boils down to obedience. Pero yun nga po, ano yung susundin natin kung hindi natin alam kung ano yung susundin natin? At paano natin malalaman kung ano yung susundin natin kung hindi natin ito papakinggan? Kaya merong mga tagapagturo sa atin upang maintindihan natin. Nang sa ganon, pag ito'y narinig natin, naintindihan natin, then responsibility na natin ngayon na ito ay ating ipamuhay or isagawa. At kapag nangyari po yun, ang pangako ng James 1:25 sa atin, no? Sabi kasi diyan but the one who looks into the perfect law. Ano ba yung tinutukoy po no perfect law doon? It's the Torah. The law of liberty, and perseveres. Hindi sumuko, hindi bumigay, nagpatuloy. At ang sabi diyan, being no hearer, hindi lang siya tagapakinig. Na pagkatapos mapakinggan ay nakalimutan kung ano yung napakinggan niya. Kundi siya yung napakinggan niya at isinagawa niya. Ano sabi ni James? He will be blessed in his doing. So, dito makikita natin na ang salita na tinutukoy na Santiago ay kapareho ng ganap na kautusan o kautusan ng kalayaan. Ayon sa mga scholar tulad nila David Nystrom at Dan McCartney, ang salita at kautusan ay magkaugnay. Parehong tumutukoy sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salitang Griego na ginamit para sa kautusan po ay nomos. Pag nadinig niyo yung nomos, yun ay kautusan or law. Na katumbas ng salitang Hebreo na Torah. Okay? So, yung kautusan po in Greek ay nomos. In Hebrew, ito po ay Torah. In English, ginawa po nating law. Sa Septuagint. Ano ba yung Septuagint? Ito po yung Old Testament na isinalin sa salitang Griego. Kasi yung Old Testament was written in Hebrew at nung tinranslate ito into Greek, ang tawag po doon ay Septuagint. Halos 200 na 200 beses ginamit ang salitang nomos para sa Torah. Ulitin ko po, dun sa Septuagint, yung Septuagint is the Greek translation of the Old Testament. Mababasa po natin doon sa Septuagint, 200 times ginamit ang word na nomos para doon po sa word na Torah. Sa madalit salita, yung nomos at yung Torah ay iisa po yun. Isang Hebrew word at isang Greek na in English tinawag nating law. Pero yun po ay tinawag ding instruction. So sa bagong tipan, ginagamit din ang nomos para sa kautusan ni Moises. Kaya malinaw, para kay Santiago, ang mga Kristiyano ay tinatawag na maging tagatupad ng Torah, mga kapatid. No? May ilan po na tumututol sa ganitong interpretasyon.
Sinasabi nila na ang salita o yung word o kautusan na tinutukoy ni Santiago ay hindi daw po Torah, kundi ang moral law lamang. So, sinasabi po ng iba na yung sinasabi ni James na be doers of the word, ang tinutukoy lang daw po ni James doon ay yung isabambuhay natin yung mga moral law. No? Pero sa liwanag ng konteksto at salin, makikita nating ang tinutukoy ni Santiago ay ang Torah mismo, ang mga utos ng Diyos na ibinigay kay Moises. No? So for James, perfect law and word are related. For each describes a pattern of life conduct. So the word planted in you in James 1 verse 21 and perfect law are found in such close association that one implies the other. So kaya yung pong sinasabi ni James na sa chapter 1 verse 21 na be doers of the word ay kaparehas din ho yan ng sinasabi ni James yung binasa natin kanina na perfect law. So kaya yung perfect law at yung word ay iisa lang po ang tinutukoy noon, walang iba kundi ang Torah, no? So why the shift from mentioning God's word to God's law, where they actually refer to the same thing? Again, pag sinabing law, yan ay nomos in Greek, at in Hebrew, it is Torah. No? So makikita po natin yan sa New Testament, in Luke, in Acts, in 1 Corinthians, in Hebrews. Now, kanina binanggit ko po na may mga nagsasabi na ang tinutukoy lang daw ni James doon ay moral law. Ano nga ba ibig sabihin ng moral law? Ang moral law po ay it refers to commands having to do with ethical action towards others. Katulad ng don't steal and don't murder. Yan po ay moral law, no? Na may kinalaman sa tamang pakikitungo sa kapwa. Yun nga po, katulad ng binanggit ko dyan, huwag magnaka, huwag pumatay. Ano naman yung civil law? Kasi po, ang Torah or ang law ni Moises ay binubuo po ng tatlong bahagi. Yung moral law, yung civil law, at saka yung ceremonial law. Ngayon, marami pong nagsasabi na ang tinutukoy lang daw ni James na be doers of the word ay hindi daw po yung civil law at ceremonial law, kundi o hindi kasama ang civil law at ceremonial law, ang tinutukoy lang daw ay yung moral law. Well, yung kaya ang nasa isip ng mga tao noon nung sinabi ni James na be doers of the Torah, was he only referring to the moral law? O nung sinabi ni James na be doers of the word, encompassing po yun. Kasama ang civil law, kasama ang ceremonial law, kasama ang moral law, yung pong tatlong bahagi. Ano ba yung civil law? Ang civil law ay may kinalaman sa pamahalaan ng Israel. Mga batas panlipunan at penal codes o mga parusa. At ang ceremonial law naman, ito yung ating pinag-aaralan sa Leviticus din, no? Mga ceremonial law, ay may kinalaman naman sa pagsamba. Tulad po ng Sabat at mga banal na araw. So ayon sa pananaw na ito, sinasabi ng ilan na ang ceremonial at civil law na bahagi ng Torah ay wala ng bisa at ang moral law na lang ang dapat sundin ng mga mananampalataya. May nagsasabi rin na si Santiago ay tumutukoy lang sa moral law dahil sa kanyang pagtuturo tungkol sa pagmamahal sa kapwa at tamang pakikitungo sa iba. At
Hindi raw niya binanggit ang mga utos tungkol sa Sabat o kaya naman tungkol sa dietary law or pagkain. Kaya para sa kanila po, ang maging tagatupad ng salita ay hindi nangangahulugang pagsunod sa mga utos gaya ng Sabat or dietary laws. Pero mahalagang tandaan, no, hindi hinati ng kasulatan ang Torah sa mga kategoryang moral, seremonyal, no? Ang ganitong ang ganito pong paghahati ay lumitaw lamang sa mas huling bahagi ng kasaysayan ng Kristyanismo. At kung tutusin, gawa-gawa lang po ito. So dati naman walang ganyan na division yung Torah nila eh. Moral law, civil law, ceremonial law. So ginawa lang nila ito para mas madaling maintindihan. Kaya nangyari po, sinasabi po ng iba na hindi natin kailangan sundin yung civil law kasi pang Israel lang yan. Hindi natin kailangan sundin yung ceremonial law kasi pang Israel lang yan. Kaya ang sinasabi lang ni James diyan ay yung moral law. Pero ang komposisyon po ng Torah ay itong tatlong ito, moral law, civil law, ceremonial law. Kaya nung sabihin ni James na be doers of the word or be doers of the Torah, hindi lang po yung moral law ang sinasabi niyang be doers. Alalahanin natin na isa sa mga dahilan kung bakit po sila ay laging pinaparusahan ng Diyos dahil hindi nila sinusunod po yung mga kautusan ng Diyos. Hindi lang yung moral law ang binaviolate nila, even the civil law, even the ceremonial law, binaviolate po nila. No? So, kaya ito yung pananaw ng mga ibang tao, hindi na daw kasama yung civil law, hindi na kasama yung ceremonial law. Well, of course, no? Katulad tayo, Pilipinas, iba yung civil law natin kaysa sa law ng Israel. At wala na tayong ceremonial law kasi wala namang unang-una, wala hong templo para isagawa yung mga ceremonial law na yan. But please make no mistake na ang tinutukoy lang ni James nung sinabi niyang be doers of the word ay just na ang sinasabi niya lang ay be doers of moral law. Hindi po. Nung sinabi ni James sa mga Hudyo na be doers of the word, he was also referring to the civil law and the ceremonial law. No? So, yan. Ang tanong po, no? Ang tanong, are there any reasons to think that James' concept of law here would include commands like the Sabbath and dietary laws? No? May dahilan ba para isipin na ang kautusan ni Santiago ay kasama ang Sabbath at dietary law? Para sa akin po, meron, no? Meron. So narito po yung una. According to what we know about James from the book of Acts, he clearly recognizes the ongoing validity of the entire Torah. Sa Gawa, chapter 21, sinabi ni Santiago kay Pablo na libu-libong Hudyo ang sumasampalataya sa Ebanghelyo at masigasig pa rin sa kautusan. In Greek, nomos. In Hebrew, ano po yun? Torah. No? Libu-libong mga Hudyo ang sumasampalataya at silang lahat ay masigasig sa kautusan. Ano pong kautusan? Yung nomos. Ano po yung nomos? Yung law. Ano po yung law? Yung Torah. No? So sa susunod na talata, binanggit ni Santiago ang mga chismis na si Pablo raw ay nagtuturo na talikuran si Moises at wag nang magpatuli. Para pabulaanan ito, pinayuhan ni Santiago si Pablo na dumalo sa isang pampublikong
ritual ng paglilinis sa templo. Bilang patunay po na si Pablo mismo ay namumuhay ayon sa kautusan. At ginawa ito ni Pablo, no? Ipinapakita nito na para kay Santiago ang nomos o kautusan ay hindi lang moral law, kasama rin ang tinatawag na ceremonial law. Kasama rin yung tinatawag na civil law. Ang mga tagapakinig ni Santiago ay nagtitipon sa sa sinagoga. Mga sabi ko nga pagka nagtipon-tipon sila kahit na yan ay sa ilalim ng puno o sa bahay, tinatawag nilang sinagoga, no? Sa James chapter 2. James chapter 2 verse 2, binanggit niya ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Sabi po doon, kung may isang lalaking may gintong singsing at magarang damit na pumasok sa inyong pagtitipon, sabi po dyan, pumasok sa inyong pagtitipon. Now in Greek, the word translated as assembly is synagogue. So everywhere else this Greek word appears in the New Testament, it is translated as synagogue, the regular Jewish assembly for prayer and worship. So the book of Acts references both Jews and Gentiles meeting in the synagogue. But the synagogue was a Jewish institution governed by Jewish leadership that upheld the Torah. So kaya yung mga tagabasa, yung mga nakatanggap po ng sulat na ito mula kay James na nagtitipon sa synagogue, mga sila? Mga believers of Torah. Kaya nung sinabi ni James na be doers of the word, wala pong ibang tinutukoy si James dito kundi be doers of the Torah. Sa Acts chapter 15, sa verse 21 po, sabi ni James, sapagkat mula pa noong unang panahon, si Moises ay may mga tagapagturo sa bawat lungsod, sapagkat siya ay binabasa tuwing Sabat sa mga sinagoga. So ibig sabihin, ang mga mananampalatayang kausap ni Santiago ay nagtitipon sa sinagoga, isang lugar kung saan binabasa ang Torah tuwing Sabat. Kaya malamang kapag sinabi ni Santiago ang salitang nomos o kautusan, ang tinutukoy niya ay buong Torah, kasama ang Sabat at mga utos sa pagkain. No? Kaya nung sinabi niyang, be doers of the word. So ang word doon is the Torah, mga kapatid. So ang buong kautusan ay may bisa. No? Si Santiago at ang Torah. Hindi rin kapanipaniwala na ang mga tagapakinig ni Santiago o ni James na nagtitipon sa synagogue ay mag-iisip na ang tinutukoy niyang kautusan ay hiwa-hiwalay. So tingin niyo po ba nung nagtitipon sila sa synagogue at sinabi ni James na be doers of the word, ang nasa isip ba ni James ay moral law lang? Ang nasa isip ba ni James ay hindi yung buong Torah? At nung ito po ay narinig ng kanyang mga kasamang Hudyo na be doers of the word, ang nasa isip ba nila ay moral law lang? Of course, ang nasa isip po nila ay ang kabuuan ng Torah. Kasi yung mga nagtitipon-tipon na yun sa synagogue, they all believe in the Torah. At ang Torah sa kanila ay ang kabuuan, hindi po hiwa-hiwalay, hindi part-part lang ang susundin nila. No? Kaya si Santiago ay tahasang nagsabi na ang buong kautusan ay may bisa, mga kapatid. No?
So James directly affirms the validity of the entire law in chapter 2. Sabi po sa James chapter 2 verse 10, sapagkat ang sinumang tumupad sa buong kautusan, ngunit nagkasala sa isa, ay nagkakasala sa lahat. So kaya ipinaliwanag ni James ang Diyos na nagsasabing huwag kang mangangalunya ay siya ring nagsasabing huwag kang pumatay. So kung sinusunod mo ang isa pero nilalabag ang isa pa, lumalabag ka pa rin sa buong kautusan. Hindi pwedeng piliin lang natin kung aling utos ang susundin. Wala tayong karapatang magdesisyon kung alin ang may bisa at alin ang wala. So sa sinaunang Judaism po, ganito rin ang turo na ang paglabag sa isang utos ay katumbas ng paglapastangan sa buong Torah. Kaya talagang hindi po maaaring ang tinutukoy lang ni James na word or Torah ay yung moral law lang. Ang tinutukoy po ni James nung sinabi niyang be doers of the word, be doers of the Torah, ang tinutukoy niya po doon ay ang pagsunod sa kabuuan ng Torah, hindi lang yung moral law. Sa Maccabees po, ang sabi doon, ito po ay hindi part ng canon of scripture. Ito ay part ng kanilang history, pero pinaniniwalaan po nila ito. Sabi diyan, so don't think it's a minor sin for us to eat forbidden foods. Whether we disobey the law in a small matter or a big one, it is equally important because we are showing equal contempt for the law itself. No? Si mismo ang Panginoong Hesukristo po ay nagturo ng prinsipyo ng kabuuan ng Torah. Kasi sabi po ng Panginoong Hesus no sa Matthew chapter 5 verse 18, walang kahit isang titik o kudlit ng kautusan ang mawawala hanggang sa maganap ang lahat. Ibig sabihin, walang utos sa Torah ang mawawala hanggang sa dumating ang bagong langit at bagong lupa. So, sa Mateo chapter 5 verse 19, ang sino mang magpawalang bisa ng kahit isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at ituro ito sa iba at tatawaging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at nagturo nito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So makikita natin ang pagkakatulad sa James chapter 2 verse 10, no? Ang nagpapawalang bisa ng isa sa Mateo chapter 5 verse 19 ay katulad ng nagkasala sa isa sa Santiago chapter 2 verse 10. So parehong punto. Ang pagsuway sa kahit isang utos ay paglabag sa buong kalooban ng Diyos. Kaya hindi po maaaring ang sinasabi lang ni James doon na dapat na isagawa ay yung mga moral law lang. So ang kautusan ay buo. Si Santiago, ang Torah, at ang bagong tipan. So kapag nilabag mo ang isa sa mga utos ng Torah, para mo na ring nilabag ang buong Torah. Bakit? Dahil para sa mga guro ng Judaismo noong unang siglo, ang Torah ay isang buong sistema, hindi ito pwedeng hati-hatiin. Ikaw ay masunurin o lumalabag, walang gitna. It's either masunurin ka o lumalabag ka. Wala pong middle ground. Sa James chapter 3 verse 2, tayong lahat ay madalas magkamali sa maraming paraan. Ibig sabihin, hindi inaasahan ni Santiago ang perpektong pagsunod. Alam niyang nadadapa tayo. Pero purihin ng Diyos po mga kapatid, kapag tayo'y nagkakasala, si Yeshua ang ating tagapamagitan.
At kapag ipinapahayag natin ang ating kasalanan, tapat ang Diyos na magpapatawad at maglilinis sa atin. Kahit may biyaya, tinuturuan pa rin tayo ng Biblia na magsikap sumunod sa Torah ng Diyos. Kaya kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos, pero pinipili lang natin kung alin ang mahalaga, paano nating masasabing tunay tayong masunurin? Binanggit ko na po ito kanina sa Tagalog. So, ang salitang ginamit ni Santiago ay kapareho ng ginagamit sa lumang tipan para sa Torah. Sa James 1:25, ngunit ang tumitingin sa ganap na kautusan, sa kautusan ng kalayaan at nananatili sa pagsunod, siya ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Sa Psalm 19 verse 7 po, ang kautusan ni Yahweh ay ganap, nagbibigay buhay sa kaluluwa. So, again in James or in Matthew chapter 5 verse 19, one who relaxes one of the least commandments is like the one who fails in one point of the law in James chapter 2 verse 10. So kaya magkasundo po. No? So makikita natin ang kaparehong wika, ganap na kautusan. No? Nagbibigay buhay, kalayaan sa mga awit. Pinupuri ang Torah bilang regalo ng Diyos na nagdudulot ng pagpapala at kalayaan sa mga sumusunod dito. At ang tinutukoy nila ay buong Torah, hindi lang ang tinatawag na moral law. Kung ang mga manunulat ng awit ay hindi naghati-hati sa Torah, bakit natin iisipin na si Santiago ay naghati rito? Kaya hindi po totoo na ang tinutukoy lang ni James dito na maging doers tayo ay yun lang pong moral law. He was referring to the entire Torah, mga kapatid. No? So, kaya ang pagtukoy ni Santiago sa hula ni Jeremiah ay patuloy na ang buong Torah ang nasa isip niya. Naku, sobra na ako sa oras. Maiksi na lang po, saglit na lang. So, tulad ng nabanggit natin, maraming scholar ang naniniwala na ang hula ni Jeremiah tungkol sa bagong tipan ay nasa likod ng sinasabi ni Santiago tungkol sa itinanim na salita. No? Nasabi sa Jeremiah 31:33, isusulat ko ang aking kautusan sa kanilang puso. Okay? So pangwakas na lang po, mga kapatid, ito ang ating conclusion. Sinabi ni Santiago, maging tagatupad ng salita, be doers of the word. At dahil iniuugnay niya ang salita sa kautusan, malinaw na ito ay paanyaya sa mga Kristiyano na sumunod sa Torah, ang batas ni Moises. Hindi ito hati-hating utos. Ito ay buong kalooban ng Diyos na isinulat sa ating puso. Kaya tayo po, walang templo para sumunod tayo dun sa ceremonial law, kaya ang ginagawa po natin ay minememorialize natin yung 7 feasts of the Lord. Naway maging bukas ang ating puso sa pagtuturo na ito. Naway pagmasdan natin ang ganap na kautusan ng kalayaan at maging tagapagtupad po tayo ng salita. Ito ang tinutukoy ni Yahweh sa Jeremiah, ang kautusan na inilagay niya sa harapan ng Israel. Okay? So, sa aklat, buod ng mga patunay na buong Torah ang tinutukoy ni Santiago. Ano-ano po ito? Ito na yung summary na patunay na buong Torah ang tinutukoy ni Santiago. Sa aklat ng Gawa, si Santiago ay ipinakita bilang taga-suporta ng buong Torah. Ang mga tagapakinig ni Santiago ay nagtitipon sa sinagoga na nakasentro sa pagbabasa ng buong Torah. James chapter 2 verse 10 ay nagpapakita na para kay Santiago,
Ang buong kautusan ay may bisa at otoridad. Ang wika sa Santiago 1:25 ay kapareho ng ginagamit sa lumang tipan para sa Torah. Ang pagtukoy ni Santiago sa hula ni Jeremiah tungkol sa bagong tipan ay nagpapahiwatig na ang buong Torah ang nasa isip niya. Dito na lang po tayo magtatapos mga kapatid at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.